At sa pinakahuling laban ng Game 7, Best of 7 na labanan na ito ay magkikita na muli ang Sonics at ang mga Roras. Welcome to the final game of the Grand Finals of MPL Philippines Season 14. Dumating na tayo sa kwento kung saan back to zero. Back doon sa moment na hindi ka na talaga pwede magkakamali. It's now or never para dito sa ating dalawang kupunan. Kailangan nilang kapitan. Lahat ng mga pwedeng kapitan. Ito na talaga history in the making. Umabot na naman tayo sa Game 7. And this time around, kalimutan mo na kung ano nangyari sa regular season. Kalimutan mo na yung mga huling game. Dahil balik na naman tayo sa best of one. And this time around, it's Kelra using the Beatrix kontra sa Clint Indome. O okay, nagkakabugbugan agad, pero hindi ipipilit ng ating mga teams. So again, tama yung sinabi mo dito na back to zero para dito sa ating dalawang kupunan. And napakahirap mag-reset kung naglaro ka na ng 6 na games. Tapos sobrang dami mo nang nailabas na mga heroes. Sobrang dami mo nang nagawang mga strategy. Pero kung sinong mas matibay yung sabihin na nating puso para kuhanin yung kampyonato, sila yung magwawagi. Tsaka kitang-kita na dito na rin pumapasok yung suporta ng mga fans. Biruin mo, gabing-gabi na nandito pa rin sila. Patuloy na sumusuporta sa kanilang mga sinusuportahang kupunan. And for Aurora and Fnatic Onyx, I just want to say as well na ang laki ng improvement ng MLBB sa Pilipinas kahit tayo na yung pinakamalakas. Biruin mo pati yung MDL natin, Game 7, tas yung MPL natin, Game 7 din. So talagang naisusulat sa history ng MPL Philippines na pataas lang ng pataas yung makikita natin from all our teams. And kita din natin ngayon that even for Fnatic Onyx Philippines, parang nagiging maingat na rin sila doon sa pwedeng puntahan against Aurora. First turtle pa lang, mukhang bakbaka na agad. Demon kahit hindi tatama ang Spear of Alpha, pero defensive naman ata ang kanyang paggamit. Avatar of the Guardian, hindi tatama, pero ito na ang real world! At makukuha na nga ni Demon kahit dito ipag-go ang first blood naman para kay Yue. So for the side of Aurora, sila yung lumalamang ngayon. Imagine napatay pa nila si King Kong, so pwede nilang guluhin yung mga pwedeng puntahan ng mga jungle area. Agarang pag-invade mula sa Aurora MLBB, the turtle plus the kill. Massive hit sa early game ng isang Suyu. At mukhang pati si Kelra kinailangan ng tumalikod ng bahagya. Tatama ang Raider Sapati pero agarang nang maaagaw ang orange buff. Grabe, sobrang importante nito, lalong-lalo na para kay Kelra kasi makaharap niya ngayon ay ilan din sa mga players na pumigil noon pa para magkaroon siya ng unang championship sa MPL. Ganun ulit ang pwedeng maging sitwasyon ngayon. So for Fnatic Onyx Philippines, again, it's all about the tempo, it's all about the momentum. Kailangan makabig nila itong game. Kailangan talaga makabig dahil parang mala deja vu ito kay Kelra kung sakaling ma-reverse sweep sila. Ganun din ang nangyari before. But for Fnatic Onyx, kapit lang ng kapit against Aurora MLBB na kanina kamunti ka lang mawala sa kanila ang buong tournament na to, but with a comeback in a momentum shift, tinuloy nila ang paglalaban dito. Okay, so medyo hindi tutuloy yung Avatar of the Guardian and King Kong ay mapatay dito ni Demon Kite. So medyo nagiging maganda dito for Aurora. Hindi pala medyo, talaga nagiging maganda kasi 2 beses na nilang napatay si King Kong. Oh wow, this is a big kill coming in from Aurora MLBB. Early game ang usapan, Suyu dapat ang sagot. Pero 2 beses na siyang nabigyan ni Demon Kite ng Aurora MLBB. This is the regular season MVP. This is King Kong, practically the best jungler of the season during the regular split. Pero mukhang ngayon ay minamandohan na ng Aurora MLBB. Oh, kasi lagi nandun din sa pwedeng puntahan or sa usual na iniikutan niya. Kaya nga, pigil na pigil ngayon yung kanyang rotation. By the way, Kirk ay meron ng Thunderbelt. And kung titignan natin actually yung mga heroes ng dalawang teams natin, somehow ay ito yung mga signature heroes nila, even Kirk. So talagang labanan na to. Labanan na to ng puso. Labanan na to ng utak as well. Pero ang mas mautak na makakakuha ng turtle is gonna be Aurora. That's the second turtle of the game na makukuha ng Aurora. At 2,000 na nga kanilang kalamangan. Kailangan makabawi ni King Kong dito. Mahirap magsuyo kung hindi ka makakuha ng early game. Yes, mataas yung damage mo. Pero kailangan meron kang items para ma-activate mo yun. And so far, Kirk has been having a good game. Nagiging safe naman ang kanyang XP lane. At tandaan natin yung Thunderbelt, no, nagagamit din niya yan para makapag-push ng napakabilis. Okay, so ang pag-push na dito sa taas ay mabilis nga dahil parang ipipilit na rin na Fnatic Onyx Philippines and also King Kong ay nakaagaw
ng orange buff. So successfully masisira nila yan. Probably ay liliit yung kalamangan ng Aurora. Pero ganun din naman, para nagkaroon din ng space si Domeng doon sa may bottom lane. Hindi man nila nasulit yung plating, mukhang mapapabagsak naman nila ang Torre dahil na rin sa angking damage ng isang Clint pick. Magiging trade lamang ang ating mga Torre doon sa taas at mabubuhay naman si Brusco. 2-0 ang ating kill score at lamang pa rin ang Aurora MLBB. O 2K gold lead para sa kanila and parang very unusual for Fnatic Onyx Philippines na parang sila yung medyo napapaback That's true. doon sa may Riverside kasi nasanay tayo sa lahat ng nanonood din for sure ay mag-a-agree na sila yung parang nauuna doon sa mga positioning and then ano to, Choto ni Brusco. O kumbaga parang sanay tayo na umaabante talaga yung Fnatic Onyx. No? As you said, sanay tayo na Onyx ang agresibo in the early game. Pero Aurora MLBB ngayon ang nangunguna against Fnatic Onyx. And hopefully we do see that identity coming from Onyx. No? Dahil ito yung nagpapanalo sa kanila during the regular season. This is what gave them the 13-1. And this might just be the first play na magsisimula nito. Conceal, nagamit na. Pero mukhang hindi itutuloy ng Fnatic Onyx ang play. Oh, masasecure din ni King Kong yung kanyang purple buff. So, Retribution ay successfully magagamit niya. So, ibig sabihin, madaling pwedeng makuha ng Aurora yung turtle kasi wala na nga retry dito si King Kong. So, kaya pala pumwesto sila doon is para ma-force na rin yung spell. So, ano ba, magiging mahaba ba tong game natin or parang ewan ko kung ma-team fight ba to or hindi? Parang tinutuloy-tuloy na nga ng Aurora. That is the third turtle of the game. 3 na ang nakuha ng Aurora MLBB. A clean early game para dito sa kupunan ng Aurora. At diretso lamang sila doon sa may top lane. Agara na pag-zone dito kay Brusco. At mukhang ilista mo na ang Torre na yan dahil kontrolado na ng Aurora MLBB ang lane sa taas. Binitawan na rin nila, no? Parang yung positioning nila dito is hindi na rin nila tinry na pumwesto nga doon. And si Domeng, hayaha yung buhay ni Domeng kasi so far, parang wala pa talaga nagiging threat sa kanya. And siya pa yung magiging threat mamaya. At mukhang si Domeng talaga yung ipon na lang muna sa ngayon in the early game. Lamang pa naman ang kanyang team. Hindi pa siya nape-pressure na bumuhat ng sobra-sobra. And in terms of gold, no, lamang pala siya ng halos 2,000 against the gold standard na si Kenra. Pero in terms of damage naman, no, ay nandyan naman na yung damage ni Kenra. May Fury Hammer with 2 Legion Sword. Kapag nabuo ang BOD, kaya na rin mang-burst niyan. Good storyline na nabanggit mo ang gold standard at next standard dahil talagang magkakatutukan yan mamaya pagdating sa ating laban. But definitely sa may middle lane, pero set up play. Wow! Guard ay tatawagin. Hindi mo kaya sila live para mamabaliktad pa yata. At si Kirk dito nasa gitna ng mga players ng side ng Aurora. Kamunti ka na mamatay. Nabaliktad pa nga si Domeng at saka si Demon Kite. Yung Domeng Kite nakuha ng F-Nope pa. At itutuloy pa ata ni King Kong. Magda-dash out na ata dahil masakit din naman yung damage ni Yue. Pero ito na yung comeback na hinihingi ng Fnatic Onyx. Yung tamang paghuli lang sa isang target at yung burst na nanggagaling kay Kenra. Si Super Prince ay nakakatulong din sa paglatag ng crowd control. A very, very close game ngayon after that kill. Still, lamang naman ang Aurora ng 1,000. Pero ito nga yung tinatawag nating gold lead na kaya pa rin to-meme fight. Oh, parang ito yung mga moments na pag nanalo sa isa pang team fight, yung side ng F-Nope, pwede na baliktarin. So kung ikaw ay parte ng Aurora o ikaw ay parte ng mga Sonics, ito na yung pagkakataon na ilabas ang mga energy ball dahil Lord na ang pag-aagawan ng ating mga teams. Makapigil hininga na first Lord. Unang Lord pa lamang ito pero momentum shifter kasi ang pinakaunang Lord, half HP na. Aurora MLBB ang may hawak pero ito na ang point of entry ng Fnatic Onyx. Papato na ng burst down, Renegade! Si Renegade mapipigilan yung kanyang pagpasok. Demon kahit pa rin na makakasecure ng Lord. Pero nagkakapalitan ng mga skills. Pero mga Jabombits na gagamitin doon. Kirk ay makapatay dito si Edward. At tuloy pa rin yata yung laban ni Deka. Kakalas na sila. 3 sa 3 ang natira. 2 for 2 ang naging trade. Pero Lord ay secured pa rin, hindi mo kahit. Kaya kailangan munang dumepensa ng Fnatic Onyx. Grabe yung retrihan natin doon. Napaka-importante na makuha mo yung first Lord, especially in this Game 7, kung saan potentially nakakasira ng mental itong potential Lord push na to. Oh, especially also na nasira na yung second tier turrets, both top lane and even bottom lane. So parang sobrang hirap nito at some point
for Fnatic Onyx Philippines na depensahan. And imagine the intensity of this final game para sa championship. Kasi 9 minutes pa lang tayo, pero 4-4 yung pinaka-kill score. Pero ramdam na ramdam mo na parang nanggigigil lahat ng mga players natin. Even Renegade dito ay tinututukan ng Fnatic Onyx Philippines kasi anytime ay pwede rin siyang pumasok. At saka yung mga viewers natin talagang nakatutok na sa kanilang mga screen, nakatingin na sa bawat play na gagawin ng kanilang mga idolo, kanilang mga pinapanood dito sa MPL Philippines with that Lord in the top lane. By wave clear naman ng Fnatic Onyx, they have a Beatrix. Meron din silang Vexana pero tuloy-tuloy ang pag-push ng Aurora MLBB ng mga tore at lumalaki na naman ang kanilang gold lead. Punta muli sa 2K. Parang ganito yata yung magiging juggle nung pinaka-game natin. Magta-try mag-push. Oy, wait lang, 4 na players to at na-face check ni Yue. Pero may pang-escape naman yung Suyu. Napakadaming dash ng isang Suyo ngayon. Kaya nga nakikita natin na first pick yan in the blue side. Aurora MLBB still a 1.7k gold lead. Anybody's game pa rin ito. Lamang ang Aurora MLBB. Pero kung damage lang ang usapan, parehas may bawas ang dalawang kupunan. Kailangan lang talaga na may mahanap na isa. Pick off ang laruan ngayon. Oo, paunahan din namang bait. Aside from pick off kasi minsan yung akalang mapipick off ng isang team, Oo. yun pala ay pinaka-bait lang nila. Uy, pero si King Kong ay kanina pa nag-iisa. Pero alam niya din na merong players from Aurora doon sa side na yun. Tsaka nakahabol na siya sa gold dahil kung Oo, titignan ano? natin, parehas na 200 na lang ang lamang ni Demon Kite. Pero in terms of map control, lamang pa rin ang Aurora MLBB. Patuloy na nagpo-push ang mga wave sa Aurora MLBB at lamang sila around that Lord area. Kung maitutulak pa nila yung mid lane at pati na rin ang bottom lane, malaking tulong yan para sa kanila sa upcoming Lord fight natin, which is a Luminous Lord na lalabas na 20 seconds from now. 20 seconds guys sa lahat ng mga nanonood. I-ready nyo yung mga sigaw nyo dahil probably ayaw pwede makasira ng inhibitor turret kung sino man makapag-secure ng Lord na to or pwede din na maging sobrang mahaba yung kanilang sayaw. Again, this is the final game. At after ilang minuto ay magkakaroon na tayo ng bagong kampyon sa MPL Philippines Season 14. Hindi na pwedeng magkamali. Lahat ng pre-practice, lahat ng inaral, lahat ng pinanood. Dito na dapat tatatak iyon. Kirk, Earthshatter, hindi tumama. Edward with a taunt. Onward na dyan na ang Lord. Masesecure ng Alpha. At may kita natin na Aurora nga makakakuha ng Lord. Pero mga players dito na Aurora, medyo mawala ng buhay. Nag-flicker out dito si Brusco. Flicker out din para kay Kelrat. Demon Kite is gonna be down. Bang! At bigla, ako nga pala yung next standard. Sabi niya dito sa gold standard. The Flicker Shotgun. Pinakita na ni Doming. The next standard, taking out the gold standard. At nasa mid lane na nga ang Lord. Agaran itong lumabas. It is a 4v4 scenario. May wave clear pa rin naman. Nandiyan pa rin si Super Fritz. Si Rene J, umaamba lamang doon sa may bandang likod. Pero walang flicker play na pwedeng gawin ng Aurora ngayon. Oh, mabilis lang din ang madedepensahan at sasalubugin na nga dito ng F-Nop. Yung pwesto ni Brusco. May idea kaya mga players dito na Aurora na anytime. Biglang sisipa. Pero Oh, no! rejected at declined. Disapproved as well. Aurora mapapatay si Brusco. May sinubukan ang Fnatic Onyx. Sadyang nabitin lang yung Jeet Kundo. 20 segundos para dito kay Brusco. Itutuloy ng Aurora ang pag-push dito sa may bottom lane. Flickers ay hindi pa rin available. Eternal Guard ay nagamit na rin para dumepensa. Wala pa ring babagsak na inhibitor turret. At kitang-kita natin ngayon that for Fnatic Onyx Philippines, medyo nagsastruggle sila para dumepensa dun sa mga aggression na ibinibigay ng Aurora, yes. And even for Aurora, prepared sila sa mga biglaang pick-off. Oo. Naaral na yata nila yung show ni Brusco. At ang maganda dito, no, is yung kahit pa sabihin nating delikado, Game 7 ay nandyan pa rin yung tapang at tatag ni Brusco na gumawa ng plays. Parte yan kung bakit nga ba naging malakas ang Fnatic Onyx. Yung tapang na meron si Brusco. Kahit ba do or die ito, ay ginawa pa rin niya yun. Balik tayo dito sa regular programming. 70 seconds bago lumabas ang sunod na Lord. Hindi pa rin naman ito ang Evolved Lord. At 1,000 pa rin ang kalamangan ng Aurora. Napakalapit ng laro. Sasabihin ko namin, best grand finals in MPL history. Oo nga eh, parang hindi mo alam kung anong gustong gawin ng mga teams natin ngayon. Is it gonna be a pick-off or dediretso ba sila sa Lord? But definitely magiging crucial dito yung clearing ng minion wave. So time check 9:30 PM.
baka pwedeng, baka umabot pa tayo ng mga 10-11 kasi wala talagang gustong magbigay para dito sa dalawang teams. Biruin mo, magpi-15 minutes na tayo. Wala pa ring napakalaking gold lead. Ang pinakamalaking gold lead ng larong ito ay 2,000. Hindi pa tayo umaabot ng 3. And usually, ang pinag-uusapan natin, Chantel, kapag umabot ng 5K gold lead in the early game, ay napakahirap ng bumawi. But this time, hindi man lang tayo umabot ng 3K. And 15 Grabe. seconds, no, lalabas na yung Lord. This is still not an evolved Lord, pero may chance na tumagal ang Lord Dance naman this time around. Oh, parang nagiging pinaka-edge dito ng Aurora. Correct me if I'm wrong, is yung pagkakasira ng dalawang tore ng FNOC doon sa may gitna. Kaya hindi sila masyado makapag-advance. So again, wala pa naman nasisira ng mga inhibitor turrets dito para sa FNOC. Pero dedepensa ba sila? Gagawa ba sila ng play? Hindi natin alam. So si Brusco at si Renny J nagkakitaan na. Nandito rin si Edward for the vision. Kirk, humaharap na rin. One-man knock-up, hindi na tama yung Renner's Apathy. Low HP on the Lord. Critical mass, tumama na dito. Yung implosion at pinato na rin yung Spear of Alpha. Nakapag-flicker out si Brusco. Ito na naman yung laban na si Lord. King Kong is down. I repeat, King Kong is down. Pero si Super Friends, so kanyang kakampi, ang makakakuha ng Lord. Ilalaban ba ng mga players dito na side na Aurora? Pumasok si Edward. Sisipain pa nga ni Brusco. Kelra! Si Kirk. Kelra! Si Kelra nandito na nga ang kanyang mga kakampi. Si Sniper! Tommy Mamales. Bang! At ito na ang sagot kung kanina galing sa next standard. Ito na ang bala ng gold standard. Biglang pagpalit ng weapon. Biglang pagtutok at release. Tick-tack! Boom! Kelra with a kill! At bigla na nga nabaliktad yung ating laban. Meron pang Lord na bitbit ang Fnatic Onyx Philippines. At dito na nga natin makikita, Kelra, the on-ground king of MPL. Pinapakita nga ba kung bakit siya tinawag na gold standard. A 5v5 na pwedeng mangyari dito sa loob ng base ng Aurora. Isang segundo para kay Domeng. Ang Lord nasa taas, pero ang Kola ata ay kumalma na muna. Another game extended for this grand finals. Parang malaride lang sa EK. Yung Vikings. Ewan ko, men. Hindi ko na alam. Umiikot na rin yung mundo ko dito, Chantel. Nung tumama yung sniper ni Kelra, para akong pinadala sa ibang mundo. Nalilito na rin ako. Hindi ko na alam. Umaalog ang venue. Hindi ko na alam kung anong susunod na mga mangyayari. At hindi ko rin alam kung may last trip pa ba. Di ko alam. But at this point, 80 seconds bagong Evolved Lord. MPL Philippines, ito yung dalawang teams na ipapadala Hinga muna. natin sa M6. Sa lahat na nanonood, inhale, Exhale. exhale. Hi. Hi, buhay. Ayan na, naririnig natin sigawan. Naririnig natin ang sigawan ng mga taga-suporta ng mga teams natin ngayon. Naglalabanan sila ngayon. Sinisigaw nila ang laman ng kanilang mga puso. Ibigay na ang lahat. Dahil sinabi mo na kanina, Chantel, iilang minuto na lang ay may bago ng hari ang MPL Philippines. A dawn of a new era. Mga bagong pangalan na umuusbong dito sa ating liga. Fnatic, Onyx, and Aurora MLBB. Still a very close game kung yung gold lead lang ang tinitignan ay hindi pa rin lalagpas ng 3,000 yan. Dikit na dikit. Dikit na dikit, pero for Fnatic Onyx Philippines, nakasira sila ng inhibitor turret sa top. So kung ikaw yung Aurora ngayon, ang dami mo nang pwedeng Oo. isipin. Baka biglang may mag-split push, baka biglang may dumating, nakaangat ba yung minion wave ng kalaban. So ang dami ng factors. Oo, sobrang dami ng factors at alam natin, ang Fnatic Onyx, napakalakas maglaro ng mga wave niyan. Yan yung tipo na kapag nakita mo na nagti-team fight, kailangan may mata ka kay King Kong, kailangan may mata ka kay Kelra kasi hindi mo alam kung tatapusin na ba nila yung laro. Oh, aside from sa mga kailangan din mataan si Super Friends at saka si Yue. Wala pang deaths para dito sa ating game. Parehas na naka-purify. So kung ikaw si Renny J at ikaw si Brusco or kung sino man may hawak ng crowd control, ang hirap abutin ng mga artillery mage na meron tayo ngayon. Ito na talaga ang masasabi nating mga makabagong mamaw ng mage.
Dalawa sa mga pinakamalakas na mage users maglalaban ngayon in our potential final Lord of the game, the Evolved Lord. Rene J nagpakita na doon Uy, si sa may King bandang Kong. likod. Si King Kong naghahanap ng pwesto. This could be history in the making. Ito na ba ang huling play Wala for the sumisilip. MPL Championship? Wala sumisilip pero makukuha ni Demon kahit aalis ang mga players dito sa side ng Aurora. Si Brusco aabot ba? Si King Kong para makakasalubong yata nila. Magwawashing-washing out. Okay, so nakakuha ng Aurora yung Lord. Nakuha ng Aurora yung Lord at walang naging trade na kill. And this might just be a big push, a momentum shift para sa Aurora MLBB. May wave clear ang Fnatic Onyx, pero hanggang saan ba aabot sa mata ng Evolved Lord? Take note guys ha, mga spell check tayo. For Kirk, wala siyang flicker, so wala yung mga biglaang Oo. flicker, earth shatter, onward, or kung ano mga pwede nang gawing play. And for Aurora naman, Rene J. kompleto lahat, men. And this is scary if you are Fnatic Onyx. Rene J with a flicker. Baka ito na yung bagong Rene J pumasok sa Ay! tatlo. Nakahanap ng What is kampyonato. this? Pero iyan na nga, nasa taas si King Kong. A 4v5 dito sa may bandang baba. Kailangan niya mag-recall. At kailangan na nga umalis at dumipensa dito mga players na Fnatic Onyx Philippines. Si Rene J para nag-aantay ng perfect timing na pumasok. Pumasok para mag-set up ng play. Si Edward magiging target nila. Dadating na nga si Kirk! Brusco. Sino masisipa niya? At nahuli na nga si Yuki Bang! bigla. Mawala na immortality si Demon. Kahit nakahabulin pa dito ang ilang mga players. Super Prince mapatay si Rene J. Apat na players ng side ng Aurora ang patay. The next standard na lang ang dedepensa at tumatakbo na ang mga Sonics. Winawagayway na ang mga dilaw na bandera ng Fnatic. Naririnig natin ngayon ang sigaw ng mga Sonics. Ito na ang pinaka-inaantay nila. Ang pinaka-inaantay nila. Ito na ang pagsisimula ng pag-usbong ng bagong siglo. Ito